Siyempre yan po ay fast Fast talk. talk. Kaya magkapit-bahay, mag-neighbors tayo. Pag-usapan natin yung selos. Your take on it. Ikaw bang seloso or si Richard? Noong una po, Tito Boy, ako talaga. Talaga? Sobra akong selosa. Yung sobrang selosa, paliwanag mo sa akin. Kasi Richard, magkaiba kami. I'm introvert, he's extrovert. So can you imagine na siya, makaibigan siya eh. Marami siyang friends na girls and boys. So pag nakikita kong parang masyadong close siya sa mga girlfriends niya, parang, bakit masyado kayong close? Bakit ganon? Ba't tumatawag yan sa'yo? Ba't humingi ng tulong yan? Yung ganon. Okay. I was like that before. And you would confront him? Yes. And then that would start a fight? Hindi naman? Ang maganda kasi kay Richard, ayaw niya ng fight. Okay. So he'll stop it. Okay. He'll, I won't do it, I'll be more careful with your feelings, yung ganon siya. Pero totoo yung nararamdaman mo na parang, bakit kayo close? Bakit alam niya ang number mo? Bakit siya nagtitext? Ba't hindi siya nagtatanong sa iba? Ba't ikaw? Yes, ganun po ako. Paano mo nahinto yun? He assured me na I don't have to, hindi ako... Na wala hindi ko ka dapat magselosan. Yes. Sabi niya sa akin, I'll give you that peace of mind. Oh. Sabi niya. Divorce, ang iyong pananaw? I'm a Christian. Okay, so we have different beliefs. Para sa akin po, Tito Boy, para sa akin na, ako ayoko. Kasi I came from a broken family. So yung family ko, my dad and my mom divorced eh. Nag-divorce sila. So parang ayoko nung ganon. Kasi yung effect sa mga bata, ako mismo nakaranas eh. So nagkaroon ng effect sa amin ng mga kapatid. Anong klaseng effect yun? Nandun yung hatred, andun yung parang wise. To both your parents or to one of them? To one of them. Okay. Tapos nandun yung wise na bakit ganon? Bakit ganyan? Why? Eh, pwede naman sila magsama. Bakit kailangan maghiwalay? Yung ganon. How old were you? I was 12. Tapos my dad kasi, lagi siya nasa Germany. So, uuwi lang siya dito, spend like a month or two, tapos babalik ulit po siya ng Germany. Tapos nakikita ko yung mga classmates ko na sila magkakasama sa mall, sila, yung dad nila, pupunta sa events nila, ako wala. And you don't want to put your children through that? No, I don't want it. I At saka, Tito Boy, yun ang maganda sa amin dalawa ni Richard. We're talking about it. Na parang sinasabi namin, pag kunyari yung magkaaway talaga kami, tapos tahimik na lang kami. May time kasi na sobrang away talaga namin. And then, sabi niya sa akin, wala sa bokabularyo natin ang divorce. We will not. Or hindi tayo maghiwalay kahit ano mangyari. Ganda. So nice. Kasi alang-alang sa mga kids din. Now, babalikan ko lang yung selos. How do you handle situations na medyo papunta sa, alam mo yung risque, boundaries ang pinag-uusapan natin. May mga iba tayong kaibigan, kakilala, hindi kakilala, na hindi gumagalang sa boundaries of marriage, for example. Nakaranas ka na? There's one time. Di ba? Sobrang, yung pagka-German ko, lumabas eh. Paano? Lumabas yung pagka, vroom. And in front of me. Wow. So parang, sorry for the word, pero ang bastos mo naman, di ba? Ano to? Openly nilalandi? Flirting? Yes, in front of me. So parang there's this, parang nakita sa isang lugar. I won't say kung anong lugar yon. I'm with my husband. Fellow workmates niya. So parang nag-uusap sila. Tapos in front of me, hinawakan niya yung hands ng husband ko. Tapos ang tagal. Parang, bakit ganon? Parang tapos ginanon ko. Parang sa akin, hindi mo ba ako nakikita? Nandito ako. Yeah. Ako yung wife. Right. Yung ganon. So sabi ko sa husband ko, paglabas, bakit ganon? Why is she acting that way? Why was she holding your hand? Yeah, and then parang nagkamay sila, pero hindi niya tinatanggal yung hands ng asawa ko. So parang sabi ko, why is she acting that way? Sabi ko, wag mo akong bigyan ng rason na magselos. Kasi I don't know what's that. Pero sabi ko, I hope it won't ever happen again.